na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa balcony. Magandang umaga, kaway naman dyan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa orchestra. Hello, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng nasa barangay, sa lahat ng nasa mga tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Ika-5 Misa de Gallo. Nakalima na po ba kayo? Sinong nakalima na? Taas ang kamay. Okay, very good. Dito, nakalima na? Doon, nakalima na? Sinong naka-4? Taas ang kamay. Okay lang. Sino naka-3? Taas ang kamay. 3. Sino naka-2? Okay. Sino naka-1? Welcome po, pakalahati na po kami. Habol po. Nais kong simula ng ating pagninilay sa isang kwento. At sa araw na ito, ang aking kwento ay tungkol sa 4 na wais na magkakaibigan na minsan gumimik bago ang kanilang final exam. Gumimik. Alam niyo pa po ba yung salitang gimmick? Ay, mga nakabelo, alam niyo pa po ba? Alam pa, talagang gumigimik pa, no? Ilan nga po yung magkakaibigan? Yan, gising pa, testing lang, no? 4 na wais sa magkakaibigan ang gumimik bago ang kanilang final exam. Sabi nila, no, huli na ito. Pagkatapos ng exam na ito, hindi na tayo estudyante. Matatapos na ang ating pag-aaral. Kaya gumimik ang 4 na wais na magkakaibigan. Ngunit,
dahil puyat na puyat, hindi sila nakapag-aral. Inumaga sila sa kagigimik. Kaya, bago sila pumasok sa eskwelahan, no, mula gimikan hanggang eskwelahan, no, nag-usap-usap yung apat na magkakaibigan. Sabi nila, anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? Hindi tayo nakapag-aral. At dahil wais ang apat na magkakaibigan, nakaisip ng paraan ang magkakaibigan. Sabi nung isa, alam ko na, ganitong gagawin natin. Sasabihin natin kay ma'am, umaten tayo ng kasalan kagabi. At dahil doon, medyo ginabi tayo ng uwi. At sa ating pag-uwi, sumabog yung gulong ng kotseng sinasakyan natin. Sabi nung isa, naku, sakto, meron akong dalang grasa. Dapat may dalang grasa ito talaga, no? Di mo maisa ng wais, no? Ipahid mo sa mukha, ipahid nyo sa damit para mukha tayong nasabugan ng gulong, nahirapan, no? Tinulak natin ang sasakyan hanggang makarating dito sa eskwelahan. Yan ang sasabihin natin. Sabi nung isa, ang galing mo talaga. Sige, ako nang bahalang magpaliwanag kay ma'am. No? At ganun nga nangyari. No? Nakarating sa eskwelahan at pumasok sa silid-aralan. No? Nakita yung teacher at nagdrama yung isa. Sabi, ma'am, sorry po, hindi po kami makakapag-exam. Sabi nung teacher, ano nangyari sa inyo? Bakit ang dumi-dumi ninyo? Ma'am, yun nga po Sabi, umaten kami ng kasalan kagabi. Kaso, nung pauwi na kami, sumabog yung gulong ng sasakyan. Tinulak namin hanggang dito, inumaga kami. At dahil dyan, ma'am, hindi kami nakapag-aral. Bilang kumbinsido, ang guro, awang-awa dahil ang dudumi ng apat na wais na magkakaibigan, sabi ng guro, sige, sa makalawa na lang kayo mag-exam. Magpahinga muna kayo. Mukhang puyat na puyat kayo. Ganun nga nangyari. Nakalusot ang apat na wais na magkakaibigan. Nung pauwi sila, sabi, ang galing mo talaga. Sabi, wais ako Ang galing mo magdrama. Oo naman. Sabi naman ng isa, tuwang-tuwang apat. Umuwi, natulog, nagpahinga, nag-aral. Dumating ang araw ng exam. Pumunta sila sa eskwelahan at ready na rin ang teacher. Sabi ng teacher, huwag kayong kabahan. Madali lang ang exam. No? Dalawa lang ang klase ng exam natin. No? Una, ang identification. Pangalawa, ang multiple choice. No? Multiple choice pa, Ang dali, Kaya dali-dali, binigay ng teacher ang test paper. Sabi ng teacher, sige, para sigurado, maghiwa-hiwalay kayo. Mayayabang ang apat na wais na magkaibigan sapagkat sila ay nag-aral. Ang isa, pumunta sa kaliwang likuran. Ang isa sa kanan na likuran. Ang isa naman sa unahan na kaliwa. Yung isa sa unahang kanan. Apat na sulok ng silid. Ang yayabang. Handang-handa ang apat na wais na magkakaibigan. At ganun nga ang nakita. Dalawa lang ang klase ng exam. Ang unang klase, identification. At ang tanong, worth 1 point. Ang tanong, ano ang pangalan mo? Alam mo naman to si ma'am, Pangalan lang, may 1 point na. Kaya, sisiw na sinulat na magkakaibigan ang kanilang pangalan. May 1 point na. Nakangiti ang guro. Nang sinabi ng guro, sige, turn your test paper on the next page. Ilipat sa kabilang pahina para sa multiple choice.
nilipat sabay-sabay ng 4 na wais na magkakaibigan ang test paper. At ganun nga ang kanilang nakita. Multiple choice. May pagpipilian. A, B, C, D. Ano ba yan? Ang dali-dali. At ang tanong ay worth 99 points. Ba? Nanlaki ang mata ng 4 na wais na magkakaibigan nang makita nila ang tanong. Alam niyo po kung anong tanong? Hello. Tanungin niyo ko. Ang tanong, aling gulong ang sumabog? A, unang kaliwa. B, pangalawang kaliwa. C, likurang kaliwa. At D, likurang kanan. At nanlaki ang mata ng magkakaibigan. Nakangiti ang kanilang guro. Ang moral lesson, sa bawat hamon na dumadaan, marunong akapin at tanggapin. Mga kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narito sa ating harapan ang imahe ng mahal na ina, no? Ang ganda-ganda ng mahal na ina at ng anghel. No? Narinig natin, binati siya at sinabing siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki na papangalanan niyang Jesus. Bagamat naguguluhan, hindi naiintindihan ang nangyayari at may takot sa kanyang puso, tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos. Tinanggap niya ito ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Naging responsable si Maria sa ibinigay sa kanya. At ito yung gusto na ituro sa atin ng ating ebanghelyo. Ang maging responsable sa mga bagay na dumadating sa ating buhay. Ginusto man natin o hindi, inasahan man natin o biglang dumating, tanggapin at harapin. Ito yung kailangan nating gawin sa lahat ng hamon, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng karanasan na dumarating at dumadaan sa ating buhay, para hindi maligaw, hindi masira ang buhay, matutong tanggapin, akapin ang mga dumadating. Kadalasan, ang nangyayari, ang tao, tinatakasan. Pag hindi gusto ang nangyayari sa buhay, tinatakasan at tinatalikuran. Minsan, humahanap pa tayo ng paraan para makalusot. Kaya sa huli, walang naidudulot na mabuti. Walang nangyayari sa atin. Kaya mayroong magulang na nagpapa-abort ay dahil mayroong magulang na ayaw maging responsable sa ginawa. Tama? Tama. Sa totoo lang, hindi yan dumating. Ikaw may gawa niyan. 'Di ba? Tapos tatalikuran mo, tatakbuhan mo. Kaya may mag-asawang naghihiwalay dahil may mag-asawang ayaw manindigan sa sinumpaan. Kaya may mga estudyanteng hindi nakapagtatapos ng pag-aaral ay dahil ayaw maging responsable. Kaya may hindi umaasenso ay dahil ayaw tumindig sa sariling paa at gusto lang nakasandal. Kagaya ng 4 na magkakaibigan, ayaw harapin ang pagsubok. Gusto lagi pasarap lang. Iniisip ko kung si Maria hindi naging responsable, hindi tumayo bilang ina ni Jesus, hindi tinanggap ang plano ng Diyos, kung si Maria tinakasan ang hamon, sigurado ako
wala tayong Pasko. At dahil wala tayong Pasko, wala tayong Jesus. At dahil wala tayong Jesus, wala tayong tagapagligtas. At dahil wala tayong tagapagligtas, wala tayong Diyos. Grabe, no? Grabe yung responsibilidad na inako at inakap ni Maria. Siguro kung si Maria naiwan sa takot, wala tayong Diyos. Wala tayong Pasko. At maganda naman yung paalala ng Anghel Gabriel sa kanya. Anong sabi? Huwag kang matakot, Maria. Kaya sa bawat pagsubok o hamon na dumaraan, ang paalala, huwag kang matakot. Alam niyo ba ang salitang, do not be afraid, o be not afraid, o huwag kang matakot, sa Biblia, 365 times na inulit. Ano ibig sabihin nun? 365 times. Ilang araw meron sa isang taon? 365 days. Araw-araw, sinasabihan, pinapaalalahanan tayong huwag tayong matakot. Sa mga hamon na dumarating, huwag kang matakot. Tanggapin at akapin. Sa una, maaring hindi alam ni Maria na ang dumating sa kanya ay biyaya. Ngayon na lang naman natin alam kasi alam natin na yung kwento. Pero nung panahon na yon, hindi alam ni Maria na biyaya ang dumating sa kanya. Baka nga tinignan pa ni Maria na pagsubok iyon. Sino ba naman ang gustong magiging ina sa murang edad? Sino ba naman ang matutuwa sa mabigat na responsibilidad? Magiging nanay ka. At ang anak mo ay Diyos. Pero tinanggap at inakap iyon ni Maria. Hindi siya tumakas. Ganito din sa ating buhay. Kung babalikan natin ang ating mga nakaraan, alin kaya sa ating mga tinalikuran ang sana nakapagbigay sa atin ng magandang buhay? Kung di sana nagpa-abort ang mag-asawa, siguro meron na silang doktor, meron silang engineer, o merong pari ngayon. Alam nyo, yung kaklasmate ko, sabi niya, ipapa-abort sana siya ng kanyang nanay. Kasi sabi ng nanay niya, isa na namang bibig ang pakakainin. Ngunit, tumindig sila, pinanindigan. Ngayon, meron silang isang pari na anak. Tingnan mo yon. Kung noong nagbubuntis, pinalaglag, walang isang pari. Siguro kung hindi naghiwalay ang mag-asawa, ngayon nagdiriwang kayo ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, o siguro nagdiriwang kayo ng 50 taon ninyong anibersaryo. Siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, siguro ang ganda ng trabaho mo ngayon. Siguro ang unlad ng buhay nyo. Siguro kung tumindig ka lang sa sariling paa at nagsumikap, malamang asensado ka na ngayon. Yan yung mga pinalampas at tinalikuran natin. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil may panahon pa para maging responsable. Hindi matatapos at mauubos ang pagkakataon natin sa Diyos. Araw-araw tayong binibigyan ng Diyos ng bagong karanasan para ito'y harapin at akapin. At sa huli, harinawa, maging biyaya sa atin. Mga kapatid, malalaman mo lang naman na biyaya ang isang karanasan kung matututo ka sa lahat ng iyong pagdaraanan. At kung ito ay iyong malalampasan. Amen. Amen.